Hello mga ka-plantmates, welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, ipapakita ko sa inyo kung paano namin ginagawa ang aming soil mix. Alam naman natin guys na isa sa pinaka dapat din nating intindihin or mahalagang intindihin is paano gumawa ng soil mix. Of course, maraming benefits yan guys. Number one dyan is magiging healthy at mabubuhay natin ang ating mga halaman. Pangalawa, mas makakatipid tayo guys kung marunong tayo gumawa ng sarili nating soil mix. Pangatlo, medyo maa-adjust mo yung soil mix mo based sa iyong setup. Okay? Kasi guys, dapat complement yung soil mix mo sa garden mo, sa environment ng garden mo. So, okay. Start na tayo mga ka-plantmates. So, mag-umpisa muna tayo guys sa mga materials. Introduce ko kayo guys sa mga components ng soil mix natin. Okay? So, alamin natin kung para saan sila at ilagay na rin natin. Number one guys is yung alno soil sana, but naubusan tayo ng alno soil. So okay lang din naman guys, gumamit tayo ngayon ng loam soil. Ang loam soil po is magsaserve yan siya as source ng nutrients. Okay, avoid lang guys gumamit ng clay type na soil ha, dahil yung clay type na soil guys ay tumitigas eventually. Although ito din naman, siguro it takes time lang na mas tumigas tong ganito. Ito ay silt na klase guys, no? May tatlong texture kasi ang soil, yung loam, yung silt, yung sand, and yung clay. Yung clay yung pinaka fine. Pangalawa lang yung silt, in between to ng clay and ng sand. Okay? At the same time guys, may ability na mag-hold ng moisture itong ating soil. Garden soil lang naman ito guys. Yun yung first. Okay? Naglagay ako ng isang pot. So kung tatanungin nyo gaano kadami, ang ginamit nating ratio guys is 1:1:1:1:1:1. 5 materials kasi ang ginamit natin, no? So number 1 nga muna is yung soil. Ibig sabihin ng 1:1 pag nagtimpla ka guys pag nagsaing ka, di ba, yung ginaganon mo ng daliri mo, kung gaano kadami yung bigas, ganoon din kadaming tubig minsan yung ginagawa natin. So 1:1 yung tawag doon. So nalagay ko na guys yung soil natin, source of nutrients. Another is nag-hold ng moisture. So kung alam mo yung characteristic nung nilalagay mo guys, alam mo anong role or ginagampanan nila, so maa-adjust mo, 'di ba? Sir, ba't hindi na lang puros loam? For cacti and succulents guys, ayaw nila ng material na nag-hold ng mataas na moisture. So kung purong lupa, nag-hold ng moisture yun ng sobrang dami, so ang tendency is mabulok or malata yung ating ugat. Remember guys, pag maganda ang soil mix, happy ang roots, and the entire plants is magiging happy din. Okay? Next natin dyan guys is yung aged coco peat. Napakaganda nito guys. Kung wala kayong aged coco peat, then go for coco peat na lang. Ang aged coco peat guys is nabubulok na siya, no? Nag-i-start na siyang ma-decompose. Isang pot din ang nilagay ko. So 1:1 nga eh. Kung gaano kadami yung isang material, ganoon din kadami yung iba. So ayan guys, nilagay ko ng coco peat. Maganda sa ugat yan. At the same time, ang coco peat po guys ay malapit na siya talagang ma-decompose. Pag nade-decompose siya, nagre-release siya ng nutrients. And then, medyo naging acidic ang soil guys kapag nade-decompose yung mga organic matter natin. So yun ang gustong-gusto ng mga cacti and succulents. Medyo acidic yung soil. Medyo lang, hindi ko sinabing super guys ha. So at the same time, lightweight. Gustong-gusto ng ugat yan. Meron din yung antimicrobial property guys, no? So yan ang ating aged coco peat. Pangatlo is yung carbonized rice hull. Ang carbonized rice hull guys, magmask kayo pagka ganyan ha. Maganda ang carbonized rice hull sa mga ugat. Meron din yan siyang antimicrobial and antifungal property guys. Then mix natin ng kaunti. Itong tatlong to guys, organic matter to sila, no? Mamahalin to ng roots ninyo. But ang pangit dito sa tatlong to, they hold moisture. Kaya nilang mag-hold ng sobrang daming moisture. So mas matagal matuyo ang soil mix nyo. That's why i-add natin guys yung inorganic material natin, which is the pumice or pumice. Ang gagamitin ko guys is yung matanghito, isang pot, another pot ng mungo size. Concept, itong mga to guys,
sila yung nagpe-prevent doon sa mga nilagay natin na materials na mag-clump or mag-stick together. Because of that, pag diniligan mo yung tubig, pag diniligan mo yung halaman mo, dahil nga hindi sila nagko-compact, yun yung binibigay nila dun sa soil mix nyo, guys. The pumice prevents the materials na mag-stick together, tapos mag-hold ng moisture lalo yun, diba? So mix natin. Dalawang klase guys ang ginamit natin, matanghito and munggo size. Reason for that, the more na mas magkaiba ang size, the more na hindi mas magdidikit-dikit ang mga materials natin doon, kasi uneven yung size nila compared kapag even, no? Ayan, maganda rin guys yung matanghito kasi medyo pino. So ayan, napakaganda ng consistency nito. Bagay na bagay ito sa garden namin, guys. Ang kinaganda pa ng pumice, guys, sobrang bilis niyan matuyo. Hindi siya nag-hold ng moisture. So binawasan mo yung ibang materials na mag-hold ng moisture kasi hinaluan mo ng pumice. At the same time, hindi na sila magdidikit-dikit basta-basta. Okay, it takes how many years bago yan sila, guys, medyo mag-compact. So that time, pwede ka nang mag-change ng soil. So guys, sa akin yung ganito na ratio is nag-work na. No, but pwede mo pang dagdagan ito guys ng pumice kung ang setup mo is medyo mas less yung sun exposure. So sabi ko nga guys, ang ratio pwede mong baguhin, depende yan sa inyong setup. So wala, ganyan lang kadali. Wala nga lang akong alno soil, guys. Ayan na yung soil mix na ginagamit ko, guys, for cacti and succulents. Diba? Napakadali lang gawin. Kayang-kaya nyo rin yan, guys. Then mabilis matuyo yan, especially sa setup namin dito. Ayan. Warm na warm. And goods na goods shop. To test, guys, kung gaano ka kung okay na ba, no, gusto mo malaman talaga, sigurista ka kung okay na ba yung ratio na ginawa mo. Ganito po ang pwede nyong gawin. Sige, mix lang natin itong mga ka-plant mix. Okay, pagka mix, maglagay ka sa isang paso. Kunwari, imaginein mo may plant na dyan. Dito tayo sa ating pangalawang guys. Gagamit tayo nito. Yan. Then, meron akong tubig dito, guys. Buhusan mo ng tubig. Kunwari, nagdilig ka na. Then, ang bilis ng pagbaba. Kulang. Hinold, guys, nung material natin yung ng entire water. Uhaw yung tubig natin. Ayan, nakita nyo tumulo agad. So, dapat, guys, ganyan ka bilis ang pagbaba lang ng tubig. So, ito guys, medyo bababa pa yan siya kasi nga tawag niyan, medyo fluffy pa yung soil. So, ayan guys, doon mo malalaman na okay na yung soil ko, mabilis bumaba yung tubig. Dapat second lang guys, bababa na yung tubig natin. So, ayan, kita nyo? Yun yung soil mix na hindi nag-hold ng soil masyado. Yun yung soil mix guys na hindi masyadong nag-hold ng moisture. Pero guys, enough siya na meron siyang ability to hold moisture kasi medyo madami yung inorganic material ko. Kasi ngayon setup ko guys, sobrang init. Kung sobrang sa dami naman ng pumice mo guys, ang tendency, mas mabilis ma-dehydrate yung halaman. Mas frequent ka lalo magdilig. Kaya ideal na dagdagan to ng pumice kapag ang setup mo gentle lang, kagaya ng area na to. Hindi masyadong mainit dito sa area na to compared doon. So dito guys, mas maraming pumice ang ilalagay ko. Kasi mas matagal mag-evaporate yung water dahil hindi super init guys. Unlike dito sa setup na to, dapat medyo mas madami-dami ang aking organic material. Kasi may tendency na kapag sobrang bilis ng baba ng tubig, hindi na nakakapag-hold ng water, no, yung soil mo. So kung hindi siya masyadong nakapag-hold ng water, kawawa yung roots. Wala siyang enough time na uminom ng tubig kasi matutuyo agad. Okay, pag dinamihan mo ng sobrang daming pumice. So again guys,
Depende pa rin yan pa rin sa pinaglalagyan mo. But pwede mong gamitin yung tinuro ko guys na ratio. Start lang, no, pang start mo pa lang kung hindi mo pa alam paano i-adjust, then you observe, then from that guys matututo ka na i-adjust yung mga components. So I hope may natutunan kayo mga ka-plantmates. Kung nagustuhan niyo yung video natin, thumbs up na rin, thumbs up, pa-like guys ng ating video. Kung hindi pa kayo naka-follow guys, please subscribe to my YouTube channel. I hope na mabuhay natin ang ating mga halaman. Daghang salamat mga ka-plantmates. Bye bye.